Good evening po sa ating lahat. Good evening po. Pakibati po natin ng matamis ng ngiti ang ating mga katabi. Sabi po sa Awit, chapter 16, verses 9 to 11, "Kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ako'y nagagalak. Hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay masadlak sa daigdig ng mga patay at doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan." Amen? Maligaya po ba tayo? Amen. Matatagpuan lang po natin ang kaligayahan sa presensya ng Diyos. Pwede po tayong pumunta sa mga amusement park. Pero pag uwi natin, dala natin ulit ang kalungkutan. Only sa presence lang po natin mararamdaman ang kagalakan. Sana po maramdaman ng ating Panginoon na tayo ay nasasabik sa Kanyang presensya. Amen? Inaasama
sandali. At tunay nga na madarama niya ang labis na galak.
papuri sa pangalan ng ating Panginoon. Walang ibang kaligtas, sa'yo lubos ang Galing. Jesus, ako'y nabihan sa dakila mong pag-ibig. Muli po, italaga natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, Laging sa'yo lang, Lord. laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat. Ibibigay lahat, Walang alinlangan. walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Tubos sa buhay, lalubos sa krus. Ang dulot ay kalayaan ko, sa pagtubos sa buhay na lubos sa krus. Ng dulot ay kalayaan ko. Buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Yes, Lord, tanging sa'yo lamang po ang aming buhay at lakas. Wala na pong iba. Tanggapin po ninyo ang aming kaloob. In Jesus' name we pray. Amen. Forever
Minsan pa po, palakpakan natin si Lord sa gabing ito. Salamat po sa napakagandang awitin, Through It All. Salamat, Kuya June. Tunay nga ang Diyos ay ating nasamba at nabigyan ng kaluguran. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mga awitin. At tunay, ang mga awiting ito ay nakapagbigay ng ngiti sa ating Panginoon. At sa gabi ito, minsan pa, magandang gabi po mula po sa Knox United Methodist Church. Ito po ang ating midweek service. At kung saan po kayo nag-worship sa inyong mga tahanan, sa Magallanes Mission, purihin ang Panginoon sa inyong mga kapatid na patuloy na nag-worship diyan po sa Cavite. Salamat po sa inyong kasipagan, maging sa ating mga kapatid sa Muñoz Mission, at sa lahat ng dako kung saan po kayo naroon ngayon, sama-sama po tayo magpuri sa Panginoon sa gabing ito. Tayo pong lahat ay tumayo, mga anak ng Diyos, minsan pa, upang ating basahin ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan sa gabing ito. Ito po ang sinasabi, makikita po sa Romans o Roma, Kabanatang 13, talatang 11 hanggang 14. Ito po ang sinasabi, gawin niyo ito dahil alam niyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y nung unang sumasampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi, malapit na ang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magugulong pagpapasya, paglalasing, kalaswaan, kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Jesucristo ang pagariin ninyo sa inyong mga buhay at huwag niyong sundin ang mga hilig ng laman. Pinagpala po tayo ng Panginoon sa ating pagbasa. Minsan pa tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Aming Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita na aming pagbubulayan sa gabing ito. Hinihiling po namin sa pamamagitan ng malayang pagkilos ng banal mong Espiritu, Panginoon, patuloy kang maghayag sa amin, patuloy kang magturo sa amin. I pray, Lord, na buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga spiritual ears, spiritual eyes, upang marinig po namin, makita po namin ang nais mong sabihin sa mensaheng ito, O Diyos. Minsan pa, ibaba niyo po ang inyong lingkod at ikaw lamang ang aming itataas sa aming pakikinig at sa aming pagsamba sa gabing ito. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Minsan pa, palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Tayo pong lahat ay makakaupo sa presensya ng Diyos. Amen. Meron pong isang kwento, nais ko pong hiramin. Ito pong kwentong ito ay buhat po kay D.S. Jess Alvarado, na ang sabi niya, meron daw isang nanay na makulit na lagi nang gigising sa kanyang anak para magsimba. Nanay po yon. So yung nanay, palagi nang ginigising ang kanyang anak. Ngunit ang kanyang anak ay nagtutulog-tulugan at ito ay ayaw gumising. Ayaw tumayo. Lalong nangungulit ang nanay at ang sabi, anak, gising na. Yun yung sabi ng nanay, anak, gising na, umaga na, linggo na, tayo ay magsimba. Amen. At ang sabi ng nanay, anak, gumising na, magsimba na tayo. At dito ang sabi ng anak, ayoko magsimba, nay. Sabi ng anak, lalong nagalit ang nanay. Sabi niya, anak, gumising ka na. Kailangan mo pa bang ipaliwanag kung bakit kailangan mo magsimba? Yun po yung sabi ng nanay. Una, sabi ng nanay, matanda ka na. Ikaw ay 45 years old na anak. Sabi doon. Pangalawa, anak, ikaw ang pastor sa kapilya. Kaya dito, anak, gumising ka. Ikaw ang pastor. Gumising ka, pastor. Yung pala, yung nanay pala, ang anak niya, pastor. Natutulog pa, linggo. So dito, ito po ang kwenta po ni D.S. Jess Alvarado na kung saan ang paggising ay kinakailangan ngayon hindi lamang sa mga pastor. Ito'y para sa ating lahat. Amen? Yes. Ang ating pagsisimba ay hindi lang dahil tayo ay inimbitahan, dahil hindi lang dahil kay pastor, hindi lang dahil kay nanay, hindi lang dahil sa kaibigan, kundi narito po tayong lahat upang sambahin ng Panginoon. Amen? Pasalamatan ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Amen. Kaya dito mga kapatid, minsan kailangan nating aminin, matagal ang ating pagtulog.
Matagal tayo natutulog. Ating ginagawa, minsan maging ang ating simbahan, matagal din natutulog. Maging ang ating bansa, maging tayo mga kapatiran, matagal tayo natutulog. You know, church, ang sabi po, ang pagtulog na tinutukoy ni Apostol Pablo ay tungkol sa kawalan ng pag-ibig sa kapwa. Yun po yung sinasabi doon. Sa ating pagbasa, sa verse 8 to 10, at nagiging bunga ng kawalang pag-ibig ay pagsuway sa mga utos ng Diyos. Ibig sabihin pala, kung tayo ay nagmamahal sa Panginoon, dapat hindi tayo sumusuway sa Diyos. Amen. At dapat dito, at kapag tayo ay Kristiyano mismo, nakakalungkot, ang Kristiyano pa mismo ang sumusuway sa mga utos ng Diyos, at ang liwanag po ay natatakpan. So sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Okay, hindi ka sumusuway. Kaya dito mga anak ng Diyos, pinapaalala na tayong lahat bilang mga anak ng Diyos, tuwing nangingibabaw ang kasalanan sa ating buhay, sa ating mga mananampalataya, nandoon ang patotoo sa ating iglesia ay nakakalungkot at napupulaan. Tama po. Makikita po natin, tayo po ay naging Kristiyano, tandaan po natin, dahil dito nasisira ang impluensya natin bilang mga mananampalataya sa lipunan. Amen. Kung ating tinanggap ang ating Panginoon sa ating buhay, dapat nakikita si Jesus nagliliwanag sa ating buhay. Amen po ba? Glory to God. At dito mga kapatid, kaya dito, gising na mga kapatid. Gising na. Panahon na, wika ni Apostol Pablo, na aralin natin kung bakit natin kailangang gumising. Okay? Minsan tayo, matagal na tayong mananampalataya, minsan natatakot tayong magbahagi. Minsan natatakot natin ipahayag si Jesus sa ibang tao. Amen. Kaya dito mga anak ng Diyos, may mga ilang bagay kung bakit tayo ay kailangan gumising na. By the way, our topic for this evening, ang ating paksa, mamuhay sa liwanag ng Diyos. Mamuhay sa liwanag ng Diyos. Una, alam nyo mga kapatid, ang pagliligtas ay higit na malapit ngayon kaysa nung unang panahon nang tayo sumampalataya sa Panginoon. Ito po yung binanggit sa verse 11. Balikan natin. Ano pong sabi sa verse 11 mga kapatid? Gawin ninyo ito dahil alam nyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit na kaysa noong unang tayo sumasampalataya sa Panginoon. Totoo mga kapatid, ang pagliligtas ng Panginoon na binigay sa atin at ang kanyang pagdating ay malapit na. Amen? Wala pong nakakaalam sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang aking panalangin, mga anak ng Diyos, nawa masumpungan tayo na naglilingkod, nagtatapat sa Panginoon. Amen po ba? Mahalaga po yun. Tandaan po natin, ang aking prayers, habang tayo ay naghahanda sa Panginoon, habang tayo ay gumagawa ang aking prayers, maging kayo po na nag-worship sa inyong tahanan, maging tayo mga bata, mga kabataan, ang aking prayers, masumpungan tayo nagtatapat sa Panginoon. Amen? Kaya dito mga kapatid, sinasabi ni ng apostol na kailangan natin unawain ang takbo ng Panginoon ng panahon dahil ang araw ng pagliligtas ay malapit na. Ang kaligtasan ng Panginoon. Nung tinanggap natin ang Diyos sa ating buhay bilang Panginoon tagapagligtas, tayo'y nanampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Totoo nga naman, kung bakit tayo sumasamba, kung bakit tayo maawit sa choir, kung bakit tayo nakakangiti, dahil meron tayong Jesus sa ating buhay. Amen. Marami po mga patotoo ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya ang aking panalangin, pagkatapos natin tanggapin ng personal ang kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesus, hindi makabubuti, tandaan po natin mga kapatid, hindi makabubuti kung mananatili tayo sa antas ng ating pagkakristyano nang walang paglago sa ating buhay spiritual. Ibig sabihin, mga anak ng Diyos, habang tayo ay lalong lumalapit sa Panginoon, lalo natin siyang makikilala. Kaya nga ini-encourage ko po kayo, every Sunday, meron tayong mga gawain, meron tayong mga Bible study, mga Sunday school, mga care group, o mga ministry ng ating church, sumali po tayo, sumama po tayo. Amen? Yung mga kabataan, meron silang mga creative arts ministry, meron tayong praise and worship, meron tayong mga choir. Malaking bagay po yon na tayo bilang mga mananampalataya ay maglilingkod sa Panginoon. Kaya dito mga kapatid, handaan po natin, sabi sa Hebrew chapter 6, verse 1,
Kaya't iwanan ninyo ang panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy kayo sa araling ito para sa may sapat na pangunawa na. Tandaan po natin, iwanan natin ang panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aralin sa may sapat na pangunawa na. Sa mga pagsulong sa panahon, kailangan natin umunlad sa ating pananampalataya. Importante, nung tinanggap natin si Jesus, ang aking prayers, lalo tayong lumago bilang mananampalataya. Amen. Tanungin ko po kayo, tayo po ba ay may mga alam po ng mga verses sa Bible? Marami na po ba tayo mga nabasa sa Biblia? Marami na po ba mga pangako ang Diyos na ating pinanghahawakan? Ano-ano po ba ito? So napakahalaga, kahit kayo mga bata, tayo po mga magulang, napakahalaga na makita po natin yung mga promises ni Lord. Sapagkat sa salita ng Diyos, mas lalo po tayong napapalapit at mas lalo po tayong lumalago. Amen? Lalo natin nakikilala ang Panginoon. Pangalawa, binabanggit dito sa verse 12, na mamaalam na ang gabi, malapit nang lumiwanag. Mga kapatid, anong ibig sabihin nito? Layuan na po natin ang mga masamang gawain, ang mga kahinaan. Lahat po ito, italaga natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Amen. Parang malungkot po kayo. Importante mga anak ng Diyos, tayo pong lahat habang naghahantay, manatili po tayo sa paggawa ng mabuti para sa kapurihan ng Panginoon. Amen? Kaya dito, mga anak ng Diyos, ang bukang liwayway ay tanda ng pagdating ng paghahari ng Diyos. Inulit ko po, ang bukang liwayway ay tanda ng paghahari ng Diyos. Isang masamang panaginip kung mapag-iiwanan ang isang iglesia o ang isang mananampalataya sa pagkilos ng Panginoon. Kaya ang aking prayers, habang tayo ay lumalago, habang tayo ay naglilingkod, maglingkod tayo ng buong katapatan sa Panginoon. Amen? Ipaglingkod natin ang ating buhay. Naalala ko po, mayroon pong isang storya. Sabi po ng isang tao, Pastor, maglilingkod ako sa Panginoon pag ako ay nakapasa sa kanyang board exam. Kasi siya po ay magtitake bilang isang physician. Habang nag-aaral siya, sabi niya, Pastor, maglilingkod ako. Nung siya ay nag-pray at nakapasa, ito na nangyari mga kapatid, naging doktor na, naging busy na. Nung naging busy na, sabi niya, Pastor, maglilingkod ako sa Panginoon. Hanggang dumami ang mga pasyente, hindi na nakapaglingkod. Hanggang sabi niya, Pastor, pag ako nagkaroon ng hospital, lalo ako maglilingkod sa Panginoon. Nung nagkaroon ng hospital, lalo naging busy. Nakakalimutan na yung kanyang pangako sa Diyos. Isang araw, nais niyang maglingkod sa Panginoon. Kaya lang, siya po ay nagkasakit. Nung nagkasakit siya, sinabi niya, gusto kong maglingkod sa Panginoon. Hindi niya na kayang maigalaw ang kanyang sarili. Mga kapatid. At dumating yung pagkakataon sa kanyang buhay na nais niyang maglingkod, kaya lang huli na siya ay may sakit at hindi niya na magamit ang kanyang buhay. Mga kapatid, ang aking panalangin, sa bawat yugto ng ating buhay, ang aking panalangin, ipagamit natin sa Panginoon. Amen? Hanggat tayo ay malakas, hanggat tayo ay pinagpapala ng Diyos, gamitin natin yung mga resources na galing sa Panginoon, ipagamit natin sa Panginoon ang ating buhay. Hanggat tayo ay nakakatayo, hanggat tayo ay may lakas, ipaglingkod natin sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. And that is my prayer, mga kapatid. Ang aking panalangin, patuloy natin ipagamit sa Panginoon. Ang tunay na pakikihalok sa iglesia o sa simbahan ay meron pong dalawang sangkap. Una, ito po ay intentional o aktibong paglayo sa lahat ng masasamang gawain. Sabi po sa Biblia, nagsasabing sawayin, i-resist natin ang lahat ng gawa ng dyablo. Ang bawat Kristiyano ay maging aktibo sa pakikibaka sa kasalanan. Totoo po, tayo bilang mga mananampalataya, marami po mga kasalanan na kung saan tayo po ay patuloy na lumalapit sa ang aking panalangin, alisin natin, iwasan natin sa tulong ng Panginoon. Kaya dito, italaga natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Amen? Ipaglingkod natin ang ating buhay. Ang talatang ito, mga kapatid, ay malinaw na tuntunin tulad ng payo ni John Wesley, ang ating founder ng Methodist. Sabi niya, ang mga Methodistang Kristiyano, hindi papasa ang mga Kristiyanong walang aktibong pakikihalok sa gawain ng Diyos. Kaya ang aking panalangin, ipagamit natin ang ating buhay hanggat tayo ay malakas. Amen?
maging aktibo po tayo na maglilingkod sa Panginoon. Tandaan po natin, mas marami ang nangangailangan ng pag-ibig ng tulong ng Diyos at kayo po ang gagamitin. Tayong lahat ay gagamitin. Amen? Kaya mga anak ng Diyos, tandaan po natin, pangatlo, mamuhay tayo sa liwanag. Huwag nating guguling ang panahon sa magulong pagpapasya sa paglalasing, kalasuan, kahalayan, o alitan, o inggitan. Mauubos po ang ating oras. Tandaan niyo mga anak ng Diyos, kung makikita natin ang anumang pagkakamali ng iba, pagkakanya-kanya, pagkakabahabahagi, pag-aaway, mauubos ang ating panahon. Amen? Masikapin natin, i-google ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, pagbabahagi ng pagmamahal ng Panginoon sa ibang tao, kaysa makipag-away o alam niyo po, mga kapatid. So ang aking prayers, magamit natin ang ating buhay. Ang sanlibutan ay nagsasabi na ang tagumpay ay makakamit kapag malaya mo nang magagawa ang lahat ng gusto mo. Yun po yung sabi ng sanlibutan. Inuulit ko po, mga kapatid, ang sabi po ng sanlibutan, matagumpay ay nakakamit pag malaya mong nagagawa ang lahat ng gusto mo. Yun po yung sabi nila. Ngunit ang Kristiyanong tagumpay ay kapag nagagawa natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Mga anak ng Diyos, gusto po ba natin maging matagumpay? Glory to God. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Ano ang kalooban ng Panginoon? Mahalin natin ang ating Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, at ng buong buhay. Pangalawa, mahalin natin ang ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Amen? Yan po yung kagustuhan ng Panginoon. Yan yung 2 commandments. From the 10 commandments, naging 2 commandments na utos ng Panginoon. Mahalin natin. Kaya dito mga anak ng Diyos, ang aking panalangin, kung ginugugol natin ang ating oras sa mga pagsasaya, paglalasing, kalasuan, kahalayan, alitan, inggitan, nangangahulugan lamang, hindi tayong aktibo na namumuhay sa liwanag, kundi aktibo tayo namumuhay sa kadiliman. Mga anak ng Diyos, ang aking panalangin, huwag natin hayaan mamuhay sa kadiliman. Amen? Parang malungkot na po kayo. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na manatili tayo sa kadiliman. Amen? Dumating ang Panginoon sa buong sanlibutan, hindi para sa mga ligtas. Dumating siya para sa mga makasalanan na katulad natin. Amen? Mahal ng Diyos ang bawat isa. Ang nais ng Panginoon, lahat tayo ay maligtas. Magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Palakpakan natin ng Lord. Amen. Pang-apat, nais ko sabihin sa inyo, ang Panginoong Hesus ay paghariin niyo sa inyong buhay, huwag niyong sundin ang hilig ng laman. Sabi sa verse 14, ang pamumuhay sa liwanag ng Diyos ay nagpapatunay kung sino ang naghahari sa ating buhay. Ito po ay lantaran kong sinasabi, patuloy tayong mamuhay sa liwanag. Amen? Makikita po na kung tayo po yung mga anak ng Diyos, makikita po ang liwanag sa ating buhay. At ayaw po ng Diyos sa kadiliman. Ang nais na ang lahat ng kanyang mga anak ay magkaroon ng kaliwanagan at buhay na walang hanggan. Kaya dito mga kapatid, 2 maaaring pagpilian ng sino man na kanilang susundin sa kanilang buhay. Mamili po tayo. Letter A, una, susundin ba natin ang hilig ng ating laman? Opo, ito po ay maluwag na daan. Tandaan natin, ito ay maluwag na daan, madali na mamuhay sa tukso. Ngunit, ang kasunod nito ay pagdurusa. Tandaan nyo mga anak ng Diyos, madali po ito, masarap din mamuhay sa kasalanan, ngunit ang dulo nito ay parusa na walang hanggan. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Panginoon na mapahamak tayo. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Yan po, yan. Lahat tayo mga anak, kahit kayo, mahal kayo ng Diyos. Kahit kayo mga bata, mahal kayo ng Diyos. Amen? Ayaw ng Panginoon na mamuhay tayo sa kasalanan. Masarap mamuhay sa kasalanan, oo. Ngunit ang dulo nito ay parusa at walang katapusan. Ano ang sabi sa Roma, Kabanatang 8, talatang 7 hanggang 8? Kaya nga kapag sinusunod ng tao ang hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos. Sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito.
at ng nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Mga kapatid, alam natin na hindi madali. Pero sa tulong at biyaya ng Diyos, tayong lahat ay kanyang palalayain. Amen? Kaya dito, letter B, maaari ba tayo magpasakop sa paghahari ng ating Panginoon? Yes. Ano pong sabi? Ito ang tamang pagpapasya, mga anak ng Diyos. Narinig po natin, ito po ay lantaran nating sinasabi, lahat tayo ay mahal ng Diyos. Amen? Lahat po tayo, walang sinisino ang Panginoon. Hindi po nakatingin ang Panginoon sa ating nakaraan. Hindi po nakatingin ang Panginoon sa ating background. Hindi po sa ating kulay. Hindi po sa ating buhay sa ngayon. Kundi nakatingin ang Panginoon sa puso na nagnanais, siya'y kanyang makasama, makilala ang Diyos. Kaya dito mga anak ng Diyos, ang aking panalangin, ito po yung tamang pagpapasya, pagnanais na gumising sa katotohanan. Mga anak ng Diyos, kailangan natin piliin at pasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Kaya dito sa aking pagkatapos, mga anak ng Diyos, nais kong iwan ang isang verses sa Santiago, Kabanatang 4, talatang 7 hanggang 10. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan nyo ang dyablo at lalayaon niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin nyo ang inyong mga kamay, tayong mga kasalanan, linisin nyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Maghinagpis kayo, umiiyak at tumatangis. Palitan ninyo ang pagluwa ng inyong tawanan at ang kalungkutan ang inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas kayo ng Diyos. Ito po yung mga paalala sa Biblia, patuloy tayong magpasakop sa Panginoon. Amen? Sapagkat ang Diyos ay kikilos sa atin, mga anak ng Diyos, sapagkat ang nais ng Panginoon, patuloy tayong mamuhay sa liwanag ng Diyos, sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Amen? Kaya dito mga kapatid, ang aking panalangin, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Patuloy natin i-resist ang kaaway. Alam niyo po, ang devil, patuloy niyang ginugulo, talagang ang gusto niya, ang bawat pamilya ng bawat mananampalataya ay hindi maayos. Ang gusto niya, magulong pamilya. Subalit, ang nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? And this is my prayer to each and every one of us. Patuloy tayo mamuhay sa liwanag at nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Mga anak ng Diyos, gising na. Panahon na. Patuloy tayong maglingkod. Ipaglingkod ang ating lakas, ang ating oras, ang ating talento, ang ating buhay. Sapagkat ang bukas ay walang makapagsasabi kung meron pang bukas at sa hinaharap. Ang mahalaga, itong ating buhay ay masumpungan ng Panginoon na naglilingkod at nagtatapat sa Kanya. Papuri sa Panginoon sa gabing ito. Palakpakan natin ang Diyos. Thank you, Jesus. Let's sing this song with the grateful hearts in our hearts. Thank you, Jesus. Wala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Minsan pa ako'y nagtitiwala sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, kahit anumang mabigat man ang ating maging sitwasyon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, ikaw lamang ang sandig, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala, ako'y nagtitiwala sa iyo.
Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo, Panginoon. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala, ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, ikaw lamang ang sandigan, ang sandigan, Panginoong Jesus. Minsan pa kahit anumang panahon, kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Mga kapatid, sa oras na ito, hayaan mo na patuloy mong kausapin ng Panginoon sa oras na ito. Kung ikaw ay dumadaan sa isang mabigat na sitwasyon, problema o pagkakasakit, hayaan mo sa oras na ito na kausapin mo si Lord. Kung dumadaan ka na gulong-gulo ka na, hindi mo alam kung ano ang susunod mong gagawin, patuloy kang lumapit sa Panginoon. Hindi po aksidente na ikaw ay nagsimba ngayon, maging kayo po na nasa online, mga kapatid. Hindi po aksidente na marinig mo ang mensahe ng buhay, sapagkat ang nais ng Diyos, ang lahat ng kanyang mga anak ay patuloy na mamuhay sa liwanag. At ang nais ng Panginoon, lahat tayo ay makawala sa kadiliman o sa pagkakasala. Kung nais mo na maranasan ang pag-ibig ng Diyos, ang pagpapatawad ng Panginoon, ang patuloy na pagtatagumpay at pagkilos ng Diyos sa buhay mo, sa oras na ito, malaya ka na manalangin sa Panginoon. Huwag mo munang isipin yung katabi mo. Ikaw sa harapan ng Diyos, kamusta ka na bilang anak ng Diyos? Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Kung nais mo minsan pang maranasan ang pag-ibig ng Diyos, tanda ng pagsuko, itaas mo ang iyong dalawang kamay sa Panginoon. Ikaw ay aking ipapanalangin sa oras na ito. Hallelujah, Lord. Panginoong Jesus, narito ang iyong mga anak. Dala-dala ang bawat panalangin, ang bawat pagsamo. Kilala mo sila, Panginoon. Alam mo ang kanilang mga pinagdadaanan. Alam mo ang kanilang buhay, O Diyos. Alam mo ang kanilang mga prayers. Alam mo ang kanilang mga pangangailangan. Higit sa lahat, O Diyos, ang aming panalangin, patuloy mo itong katagpuin, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mangusap sa kanila, magpaalala sa kanila, Panginoon, na ang lahat ng mga anak mo na dumudulog sa iyo, kailanman hindi mapapaya. Ang lahat ng lumalapit sa iyo, Ama, alam namin ikaw ang nakakaalam. Ikaw ang sasagot sa kanilang pangangailangan, higit sa lahat sa kanilang relasyon. Lord, kung meron po dito, hirap na po siya sa kanyang kalagayan, nais po niya na patuloy na kumawala mula sa pagkakaalipin o mula sa kadiliman, mula sa kanakaraan, at nais po niyang makilala ka, maranasan ka niya sa kanyang buhay. Panginoon, patuloy mong ipakilala ang iyong dakilang pag-ibig na ginawa mo mula sa krus ng Kalbaryo. Lord, tulungan niyo po sila, patuloy po nilang maranasan ang kaliwanagan, Panginoon, ang pagliligtas, ang iyong mga pangako, at ang napakagandang layunin mo sa kanilang buhay. Nais mo kaming lahat ay lumaya. Nais mo kaming lahat, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw sa puso mo, nais mo na maranasan ang pag-ibig ng Panginoon, ang
Kung nais mo maranasan lumaya, isiwalat mo sa Panginoon ang anumang mga kahinaan, anuman nais mong sabihin sa Diyos. Nakikinig ang Panginoon sa oras na ito. Mahal ka niya. Ang nais ng Panginoon, patuloy kang maging matagumpay, patuloy kang lumaya, at patuloy mong maranasan ang kanyang mga pangako. Panginoon, maraming salamat. Pinakikinggan niyo po, O Diyos, ang bawat pagdulog ng iyong mga anak. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Mahal mo kami, mahal mo sila. Salamat, Lord, sa oras nito, nakikinig po kayo sa bawat pangangailangan ng iyong mga anak at bawat panalangin at bawat pagdulog. Sabi ng Lord sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipapahayag mo ang iyong mga kasalanan, tapat ang Diyos upang ikaw ay kanyang palayain, linisin mula sa iyong mga kasalanan, mula sa ating kasalanan. At sa oras nito, kiniklaim natin mula sa dugo ng Panginoon na umagos mula sa krus ng Kalbaryo, tayong lahat ay patuloy na nililinis ng Panginoon, pinapatawad ng Diyos sa ating mga buhay. At tayong lahat, sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoon, pinapakinggan ng Diyos ang bawat ating mga panalangin na ating pinagkakatiwala sa Kanya. Lord, salamat sa oras na ito. Pagpalain mo ang bawat panalangin ng iyong mga anak. Kung sila man, Panginoon, ay may pangangailangan, physical, kung meron may karamdaman, in the name of Jesus. By the blood of Jesus, I pray, Lord, muli mo, Panginoon, hugasan, muli mong linisin, muli mong pagalingin, Panginoon, ang bawat karamdaman ng iyong mga anak sa pamamagitan ng dugong umagos mula sa krus ng Kalbaryo. Siya po ang naglinis at nagpagaling sa aming karamdaman. At kiniklaim namin, Lord, ito man po ay physical, ito man po ay emotional, ito man po ay spiritual, ito man po, O Diyos, ay mga bawat panalangin, Lord, ang lahat ng ito ay patuloy po namin inaangkin ang katagumpayan, assurance na Ikaw, O Diyos, ay nakikinig sa aming panalangin. Pagpalain mo ang iyong mga anak. Sa mga nag-aaral, I declare wisdom, Lord. Sa mga nagtatrabaho, I declare strength, Panginoon. Pagpalain mo sila. Sa mga naghahanap buhay, pagpalain mo ang kanilang hanap buhay, ang kanilang mga negosyo, Panginoon. Pagpalain mo higit sa lahat ang kanilang relasyon sa iyo. Maranasan po nila, O Diyos, Panginoon, ang inyong mga pangako sa kanilang buhay. Purihin ka, Lord, pagpalain mo maging sila nag-online. Sila po nasa Magallanes Mission, Muñoz Mission, at sa lahat ng dako, Panginoon, na nag-worship ang iyong mga anak mula sa kanilang mga tahanan, Luzon, Visayas, Mindanao, Panginoon. Patuloy po nilang maranasan, O Diyos, ang inyong presensya sa mga oras na ito. Amin, Diyos, maingat namin ibinabalik ang pagsamba at papuri sa iyo at sa iyo lamang, Panginoon, sa aming panalangin. Ito po ang aming dasal na may pagtitiwala sa ngalan ni Jesus. Amen. Igawad mo, Panginoon, sa iyong abang lingkod ng pagpapala para sa iyong mga anak. Sa pagmamahal at kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos Ama, ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo mula sa krus ng Kalbaryo, ang tanglaw, pakikipisan, kapangyarihan ng banal na Espiritu. Humayo kayo, mga anak ng Diyos, maging asin at ilaw ng sanlibutan ito, magmula ngayon at magpawalang hanggan. Amen. Amen.